I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako, mayroon tayong upload videos update. Alam natin guys, itong People Initiative, issue na ito mga ilang linggo. Hindi pa po ako mag-upload ng video kasi naghanap talaga ako yung talagang naiintindihan ko at alam ko na legit na source, no, para maintindihan nyo din. So dahil dito mga kababayan, no, parang mayroon akong kaisipan. Itong People Initiative na nagkaroon ng bayaran, pinupukol at ibinibintang kay Speaker of the House, no? Grabe yung pagbibintang. Alam nyo, sabi ko nga, mayroon talagang malaking taong nasa likuran nito guys. Alam nyo naman si Speaker, hindi niya gagawin yan. Dahil alam niya ikakasira niya. Pero dahil si Speaker ang unang tinarget mga kababayan, gustong-gusto nilang patalsikin yan. Pag napatalsik nila, sabi ko sa inyo, dahil alam nyo kasi, ang Kamara kasi dyan mag-umpisa ang impeachment sa Pangulo ng Pilipinas. Totoo yan. So ngayon, pag napapatalsik yan si Speaker, ay talagang maiupo nila yung talagang anti-admin Marcos. Sabi ko sa inyo magaling sa pamaraan itong mga salot sa lipunan. Nako, ako sabi ko, malamang ang nasa likuran nito guys, yung mga anti-old Marcos at yung mga new. Wala akong binanggit na pangalan Palagay ko parang ganun, hindi ko sila kilala. Kasi maraming bumabatikos, bumabanat sa Pangulo, nagbibintang sa Pangulo siguro nga gawain nila yan. Para lang sirain ng Pangulo, at sirain si Speaker. Kasi dalawa ito guys binanatan si Speaker at saka si Pangulong Marcos Jr. ngayon. Yun ang strategy nila kasi gusto nila makuha ang simpatya ng taong bayan para magalit dito kay Speaker at lalo sa Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, ang dalawang mataas na opisyal na ito, trabaho lang ang kanilang inatupag at never nila gagawin yan. Alam nila, ikakasira po nila. Inaalagaan ni Pangulong Marcos ang pangalan niya at ang apelyido niya. Kaya never. At hindi si Speaker ang nasa likuran. Kagagawan po yan ng mga salot sa lipunan. Mark my word guys. Nakikita ko dahil pinagbibintangan ng Pangulo dito Panoorin yung buong itong video, medyo mahaba konti, 30 minutes. I think 36 minutes. Panoorin nyo para may idea kayo mga kababayan. Para mag-gets nyo na talagang itong mga pagbibintang against kay Speaker at Pangulong Marcos Jr. gawa-gawa ng mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Ito ngayon, inunahan nila si Speaker of the House. But anyway guys, pakinggan nyo ito. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. We will protect our President Marcos Jr. through social media. Bye-bye and baboos. Madam Chair. Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives. Correct. Lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down.
Kagawa ng mga... Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Gogo, kung... Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or do et al. Ito? But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes. Dami eh. Kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Yeah. Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, May nasa likodan. specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May know, Madam Chair? Nasa Google po. At kung sino, nakalagay din po sa Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sangkot dilawan Sa ba? Google po yan. Joke lang. I was also shown that picture, pero hindi ko ma-date eh. Oh, Mukhang bata pa kami nun eh. So, kilala pala ni so Kukumental. must have been years ago. And if we are talking about this, that if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now, he's not a consultant of my office. But, OMG. Parang, so pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. OMG. So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. So maybe that was siguro part of his biodata siguro once upon a time. So you guys, naririnig nyo yun? I-post ko muna Kaya parang mayroon akong idea. Sa totoo lang, sabi ni Congressman Marcolita, if napatunayan si Speaker ang nasa likuran ng bayaran ng People Initiative, eh siyempre siya na lang humiling para mag-step down. Pero ito lang masasabi ko, I don't think na magagawa ni Speaker yun. Siyempre, malalagot siya sa Pangulo. Never at never. Alam ni Speaker guys kung anong tama at mali. Alam niya kung maipapahamak niya ang sarili niya bilang Speaker at ganun din po ang Pangulo. Kaya sobrang ingat yan si Speaker. Now, ngayon, nabanggit ni Congressman Marcolita mga kababayan na ito si matunog ang pangalan ni Attorney Anthony Abad ba yan? Na tinutukoy nila na parang siya ang nasa likuran. Now, nasabi din ni Congressman Marcolita na nasa Google daw, tapos may connection yata kay Coco Pimentel. Well guys, ewan ko lang kung naisip nyo yung naisip ko. Alam po natin, anti-Marcos po ito, no? Sabi ko sa inyo, simula't umpisa pa lang, maraming kaparaanan nagagawa ang anti-Marcos para lang mapabagsak si Pangulong Marcos Jr. Not only this a new opposition, pero mayroon talagang gumagalaw na mga old anti-Marcos. Do you think guys, sa aking naiisip, there's a possible na itong Attorney Abad na ito, mayroong nasa likod na mayroong big man or big timer na tao na para masira lang si Speaker. Now, pag nasira si Speaker, lagi nyo isipin ito mga kababayan. Pag nasira si Speaker, magagalit sa kanya ang taong bayan, mapapatalsik siya bilang Speaker of the House. Pag napatalsik siya bilang Speaker of the House, gagawa na naman ng paraan yung mga anti-old Marcos. Sabi ko sa inyo guys, gagawa at gawa para mapaalis si Pangulong Marcos Jr. sa pwesto niya. Sabi ko sa inyo, actually sabi ko nga, 3 grupo ito guys Well,
ang actually yung ibang pink talagang sinusuporta ng Pangulo, no? The rest hindi natin alam. Ano yan green, dilaw at saka pink. 3 grupo yan. Kaya be aware guys ha. Humanda tayo, kaya suportahan natin, ipaglaban natin ang Pangulo. Through our comments sa mga page, kailangan natin ipagtatanggol ang Pangulo, mga kababayan. May social media ngayon, hindi nila magagawa yan. So ngayon, itutuloy natin. Nangyari yun. And then, since andito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this attorney, Anthony A. Abad, whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So yes, we need Senator, to look for this person. We can start with him. Yes, good. This is an A4 sheet of paper. That's right. Go, correct. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. Magaling ito si Kong. $500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats at 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Yeah. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. See? I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Tama. Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Tama naman. Yes. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sa sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap lang, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan
Kung yung 3/4 is voting separately or not. Pero, yes, Madam Chair. Pero Yes, wala I po think, tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, No one is forcing, Senator. precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question, gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's And right. changing the natural meaning of that section, That's Madam correct. Chair. So that's And that. with all due Yan respect yung flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, Right now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes, po, Senator. Madam Chair, Salamat, Madam Chair. Madam President, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Can I be I've been recognized, Madam acknowledged Chair? by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, may I proceed, Madam Chair? Umihi lang si... Madam Chair. May I proceed, Madam Chair? I'm sorry, Chair. I It's thought all right. the congressman Madam was Chair, point of order. escaping. Yes, Thank you, Madam Chair. He should listen to Madam us. Chair. Raising a point of listen order, to us, Madam Chair. Madam Chair, if I may proceed. I've been acknowledged already. So, ipopost natin uli guys, ano? Mahirap walang laptop eh. So, yun, naririnig nyo? Si Congressman Marcoleta. Sabi ko sa inyo guys, magaling si Congressman Marcoleta. Ha? Talagang hahanapin niya talaga kung sino po ang nasa likuran nito. Itong People Initiative na nagkaroon ng bayaran. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, do you think na magagawa ni Speaker yun? No. Dahil alam ni Speaker, ikakasira niya yan. At inalagaan niya din, guys, ang apelyido niya. At higit sa lahat, ang Pangulo ng Pilipinas, which is ang pinsan niya. So, katulad ng sinabi ko, mayroon talaga ang nasa likuran nito na napakalaking tao at nagpundo ng malaking pundo, milyones kamo. Bero mo yan? Ngayon, ako'y humanga ito kay Congressman Marcoleta, mga kababayan. Talagang hahanapin niya itong taong itong binanggit niyang Attorney Abad. Kasi for sure, parang siya ang tinutumbok eh. Ang nasa likod, malamang may alam. Ngayon, ang tanong guys, ayon sa aking research na sinasabi, ito daw si Attorney Abad parang nasa ibang bansa. Ewan ko lang correct me if I'm wrong, kung tama yung nabasa ko. So, ngayon, pag nasa ibang bansa yun, wala, mga kababayan, mayroon talagang plano na patalsikin at sirain si Speaker of the House. Bakit? Lahat yan na nandyan, lahat kahit sino, ordinary ko man o politician, alam nila, hindi nila kayang pabagsakin si PBBM kasi dahil kay Speaker. Dahil alam nila na matigas si Speaker, magaling mamuno. So kaya hindi kayang dungisin ni Speaker the House ang kanyang pagkatao nang dahil lang dyan sa bayaran na People Initiative na yan. So ito po yung issue dito, no? Ngayon, nagkaroon ng mga pag-interview, maraming silang inimbita. Actually guys, napahiya dito din si Senator Amy Ito sila, itong maghihilig na mag-ukusa kay Speaker of the House na nasa likuran daw ng pagpaperma, nagbayaran sa bawat mga distrito, 20 million, biro mo yun. Alam mo, maraming tinatanong,
sa mga netizen natin. Alam niyo kung anong sagot nila? Wala naman daw bayaran. Actually ako, nagpirma kami ng People Initiative dito sa barangay namin guys. Walang bayad. Hindi, real talk tayo. Ang People Initiative, walang problema doon eh. Basta walang bayad. Yan po ay karapatan ng mamayang Pilipino, di ba? So, dahil dyan guys, isipin nyo mabuti kung bakit itong Antonio Abad na ito na magkakilala sila ni Coco Pimentel. Di ba? Mga bata pa daw sila. Yan po ang sinabi ni Congressman Marcolita, di ba? Nasa Googles. Oh my goodness. Naisip nyo ba yung naisip ko? Bahala na kayo guys. Ituloy natin. As a priority, Madam Chair, under our rules. Madam Chair, yes, the point order precedes all others. Yes, please, I think, Senator Madam Chair, we Tolentino. should discuss the matter at hand. It has something to do with the name Anthony Abad, whether we should subpoena him or not tomorrow or in the next hearing, Madam Chair. We expect a ruling from the Chair. Yes, thank you very much. I think that's now become a motion, both from the minority leader as well as Senator Tolentino. And we acknowledge Senator Ontiveros once again, who has the floor. Thank you, Madam Chair. I join with the Chair in the observation that she raised that the good representative is opening up a different issue. Gusto ko rin pong suportahan yung sinabi na ng Senate President that the rules of the Senate will allow our brave witnesses to speak their truth to the committee. Mas matapang pa nga sila kaysa sa mga nagtatago sa likod ng isang law firm. Ayaw aminin sino nagpamudmod ng forms. Ayaw aminin sino lathala ng isang TV commercial. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least 3 resource persons mula sa PIRMA. Perhaps, Madam Chair, the PIRMA resource persons can confirm if they indeed engage the services of Attorney Abad, Madam Chair. Just for the safety and security of our witness who's here in person, if you will allow, pakinggan muna natin yung ating testigo at pagkatapos nun, balikan natin ang ating mga abogado pagkat marami po sa ating mga kasamahan ang gusto magtanong rin sa kanila. Salamat, Madam Chair. I submit and then I will await the answer of either Attorney Avisado, Mr. Onyate, or Attorney Gana about Attorney Anthony A. Abad and his relationship with PIRMA. Salamat. Agyamanak, Madam Chair. Thank you for your forbearance. Maraming salamat po. Nais kong tawagin yung testigo na personal na dumayo rito. Nais mo bang basahin ang salaysay mo sa nakiusap sa iyo tungkol sa pagpapapirma? May sasabihin po kayo kasi ang sabi rito ay ang kapitan ninyo hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na ipapirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw? Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin kaya ayoko pong pumirma.
Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa. Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila ayuda kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama. Trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko po, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yun dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ni BBM. Yun po yung exact word. Alam na Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yun? Sabi sa inyo Hindi guys ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad nun. May dadagdag ka ba? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? So, i-post natin uli. Sabi ko sa inyo mga kababayan mayroon talagang nasa likuran yan. Ang aking pagkaisip dyan, yung mga anti-Marcos, maniwala kayo sa akin sa hindi. Yung babae na mismo nagsabi na utos daw ni PBBM. Do you think? Isipin nyo mabuti mga kababayan. Gusto nila talaga mapatalsik si Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo kaya nga uunahin nila si Speaker of the House. Kaya tudo paninira, ito naman mga DDS kinagat ng kinagat naman. Diba? Palawakan yung isip nyo guys. Mga Marcos loyalist supporters, tingnan nyo ngayon ang ginagawa nila. Diba? Pero hindi po silang magtatagumpay. Yung mga gumawa ng kasamaan laban sa Pangulong Marcos Jr., hindi magtatagumpay yan. Tandaan nyo yan. Maraming mga pamaraan, mga kababayan, ihanda natin ang mga sarili natin. Huwag tayong maniwala, mayroong pang mas matindi dyan na gagawin nila para sirain itong current administration because he is Marcos. Sabi ko sa inyo, sabi ng dating senador, pag nakaupo si Pangulong Marcos Jr., hindi titigil yung mga galit sa kanya. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Sabi ko sa inyo minsan palalimin natin ang isip natin. Talaga naman, kuhang-kuha nyo yan kung sinong mga nasa likuran yan. Target nila yan, dalawa lang. Si Speaker of the House at si Pangulong Marcos Jr. Hindi po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal? Opo. Mga opisyal, babalikan ka dyan sa lugar ninyo? Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing.
Yes, I think motions were received, and It was rolled certainly we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad, although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas? Okay. Madam Chair, dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita, kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic tsatsa. Ako po gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic tsatsa. And nagbabago po yung composition ng Senado at pareho na rin sa lower house, nagbabago rin composition. So hindi po rin masabi na kung nag-oppose sila ngayon, mag-oppose na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, naglalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa tsatsa. Kami po nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang iparating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-tsatsa rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Magaling yan sa sisi kong Marcolita. Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week, RBH 6. Which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. Did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the privileged speech I heard by one of you. No. I'd like to correct misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, we're veering away from the topic here. Yes. But really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents yan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Pero hindi. It's a very simple question to vote as one, but it is full of hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So yun lamang po, Madam Chair. I just want to vote for the record. We have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me this yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again.
the President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the floor on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Madam Chair. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened intently to the distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. While I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have two excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri, this will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our numerous resource persons who took the time out to be with us this morning. With the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Marcoleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po yung totoo. Pag-usapan natin. So, maaaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then pag-usapan natin kung voting separately or voting jointly. But let the process to proceed. Yung mag-meet lang tayo, napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you. Thank you po. Thank